Okay, pwede na ho tayo mag-umpisa. Good to go, no? Alright, ito po ay bali introduction sa 5 termites na ating pong pag-uusapan next month. So ito ay bali introduction para maunawaan natin yung mga termites na yun sa ating buhay. So, let's try to familiarize or remind ourselves kung ano nga ba talaga ang kondisyon ng puso natin, kahit mga leaders na tayo. So, reminders lang, nothing new. Ito ay parang pagsasariwa lamang sa tinuro ng Panginoon, alam na natin. Pero mahalaga po na muli nating sariwain ito bago tayo dadako doon sa 5 termites na commons na nangyayari sa mga leaders. So definitely, ang heart natin ay kinakailangan po aalagaan yan, i-nurture yun. And there are reasons for that. Ang sabi po ni Ziglar, no? Integrity gives you real freedom because you have nothing to fear since you have nothing to hide. Ang integrity, kapag ka may integridad, ay wala kang dapat katatakutan, wala ka lang itatago. The most important persuasion tool you have in your entire arsenal is integrity. And integrity springs from our heart. So, yun po ang ating starting point. So, integrity, kung meron tayong integridad, ang ibig sabihin ng integrity, kung anong nasa loob, ganun din sa labas. Walang hati-hati. Yun ang ibig sabihin ng integrity ay. So, integrity reveals a healthy heart. So, it's a good barometer. It's a good diagnostic tool, ika nga, na kapag mayroong integrity tayo, ibig sabihin, malusog ang ating pong puso. So let's try to define at saka describe yung ating heart. And the heart is what is known as the core of our being. Yung talagang core. Hindi naman sa labas, sa loob. So the core of our beings, yung heart natin is, yun yung nandoon po yung tinatawag na thinking process. That's what one thinks. And also, yun din po ang ating emotions, feelings. At yung ating po motivations, our intentions, intends to do. So ang puso natin is the source of our attitudes as well as our motivations. So kung bakit ganun ang asal natin ay sapagkat yun ang laman ng puso natin. Alright, ito yung gusto ng Panginoon na pakabanalin ang bawat puso, lalo na sa ating mga leaders. Sa 1 Thessalonians 5:23, now may the God of peace himself sanctify you completely, and may your whole spirit and soul and body be kept blameless at the coming of our. Sinama yung body, pero ang pinaka-core natin ay yung spirit and soul, which is, kung i-summarize mo, yung spirit and soul is actually the heart. Ganyan. So, ang una ay the heart describes who the person is in what he thinks. Ano man ang laman ng utak mo, o ano man ang laman ng ating pong niisip dito, yun po ang ating pagkatao talaga. Yun ang laman ng puso natin. Kung ano man ang nasa isip dito, yun talaga ang laman ng puso natin. The mind, o yung thinking process, is the starting point of transformation. Yun ang sinasabi ni Paul. Walang pagbabago kung walang renewal of the mind. So ang mind is the starting point of any renewal or transformation natin. Kaya agad sa Romans chapter 12, yan agad ang sinabi ni Paul. Kinakailangan i-overhaul yung mind. Dahil before ng conversion natin ay punong-puno yun ng marurumi at kung ano-anong laman diyan. So kinakailangan i-overhaul yan. Sabi niya, sabi nga doon it must be renewed. Ganyan. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind.
that that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. So yung mind ma-renew bago mo maano yung paano mo malaman kung alin ang tama, alin ang mali. So yun po ang mahalaga. Kinakailangan ang unang gawin is the mind. And mind is part of the heart thinking process. Tingnan niyo po yung power of a renewed mind. Kapag ka yung mind ay na-renewed, o di naman kaya na transform yung mind na renewed. Ito po yung expressions nito. Tatlo ho ang mangyayari. Number one, kapag yung mind natin ay renewed, magbibigay sa atin ang ability yun to resist the temptation to copy the world values and conduct. That's what Apostle Paul says. Kapag ma-renew yung mind, magkakaroon tayo ng lakas at power para hindi natin makopya yung world values. Ating pinanggagalingan yun eh. Pinanggagalingan natin yun. Kaya ang lakas pa rin ang dating yan. So, pag ma-renew yung mind, ayun, magbibigay lakas yun. Kaya may pagbabago talaga. Pangalawa, may ability rin to differentiate between right and wrong based on moral values. Di ba? But if your mind is renewed, yung tama, gawing mali. Ang mali, gawing tama. O kaya depende sa situation. Depende sa situation. Tama siya, depende sa situation. Yan. Pero kapag ang mind mo ay renewed, agad-agad malalaman mo ang pagkakaiba ng right and wrong. At ang pangatlo, the ability to distinguish between what is good, acceptable, and perfect choice. Sobrang daming, hindi kasi right and wrong, ang daming mga complexities, no? Complicated. Ang tanong doon, alin ba ang tama? Alin ba something na so yun, it can be resolved if our mind is renewed. Yun ang promise ng Panginoon sa bintawang salita ni Apostle Paul na ang mahalaga for any transformation of the heart, the mind must be renewed. Pangalawa po yung feelings. The heart includes not only the thinking process, it's also the emotions, the feeling. Ito po yung mga feelings, among other things. Marami, no? Galit ka, masaya ka, takot ka, yan, surprise ka, and many more, marami. Yun ay galing din sa heart natin, yung emotional side na yan. And pangatlo, the heart also is the reservoir of our motives. So mahalaga na examine yung motives natin sapagkat nandoon yung doon yung kondisyon ng heart natin. Sa madalit salita, if you were to summarize it, the heart is the residence of our mind, the residence of our emotion, and the residence of our motives. So kapag sinasabi mo yung heart sa Bible, alright, ito yung, hindi pwedeng ihiwalay mo yan, kasama yan sa isang tinatawag na puso. So hindi lang emotion. Sa atin kasi, pag sinasabi mo heart, direktamente sasabihin mo puso emotions o kaya motives. Mind din kasama po dito. So, sa paningin ng Panginoon, may bad news. May bad news. Ito yung kailangan natin tanggapin. At sa Jeremiah 79, ito yung evaluation ng Panginoon sa heart natin. At tayong mga leaders, hindi po excluded dito. Kasama tayo dito sa evaluation ng Panginoon. Ang puso ay mandaraya ng higit kaysa lahat ng bagay at totoong masama. Sinong makaalam? Totoong masama. Deceitful above all things, who can know it? Kaya hindi pwedeng hindi pwedeng sabihin natin trust your heart, follow your conscience. May mga sinasabi ngayon, kahit mga Christians, may narinig ko, trust your heart, trust your conscience, trust your instinct. Hindi mo pagkakatiwalaan itong mga ito. Deceitful nga, mandaraya. You can never trust your heart. Yun ang point doon. Furthermore, yung heart natin
I bent, our hearts are bent to please people rather than God. Ewan ko ba, hindi dapat ako magtataka. Talagang simula't sa puno tayo pinanganak. Yung puso natin nakabent talaga to please people, lalo na sa ating mga magulang at sa ating mga kamag-anak at sino pa man diyan. Imbes na i-please natin ang God. So, yun, reminders lang sa atin who are people pleaser, you cannot please everyone and you cannot make everyone like you. Isa po sa mga termites yan na bigyan natin ng diin sa susunod na buwan. Hindi lang ho yun, it's meant to please people. Kaya kailangan ho, mabago talaga yun. Pangalawa, the heart is capable of self-deception. Ang taba-taba mo, laki ng tiyan mo, pagtingin mo sa salamin, tingin mo, mala Mr. Universe, na-deceive ka. Kaya the heart is capable of self-deception. Kala mo magaling ka, hindi naman pala. Kala mo gwapo ka, hindi naman pala. Mga ganyan. The heart is bent to seek pleasure by all means. Ito din yung puso natin. Dahil nga apektado sa kasalanan, ang hinahangad ng puso, yung kasiyahan, pleasure, at all means, by all means yan eh. Basta mahalaga, masaya tayo. Yun ang sinasabi ni Enrile parati, ang gusto ko, masaya kayo. Ibig sabihin, kahit anong gawin mo diyan, basta nagkasundo kayo, basta masaya kayo, gawin mo. Yun ang sinasabi niya. So, the heart is bent to seek pleasure by all means. So, medyo personal po tayo dito. Ito po yung parang kunting hamon lang. Ito lang po na ako ay masyadong na-disturb dito. Meron pong tinatawag na great cover-up ang tawag ko eh. Yung bang, di ba, malimit nating marinig, I deserve the best, or Pastor, you deserve the best, or you deserve the best. Yung deserve the best eh. Sa akin tingin ay magiging great cover-up yun. Parang may tinatakpang ka. Ano po yun? We often parade, no? Pinaparada natin yung ating pong mga blessings, yung mga possessions natin. Ito yung mga ganito, mga material blessing. Pinaparada natin yun to cover up our greed. Posible, no? Yun ho ang great cover-up eh. So, yung heart, very deceptive. I deserve the best, anak ako ng Diyos. Meron bang anak na Diyos na hindi deserving the best? Mga ganyan ang mga argument. Ganyan. Pero yung pala, greed pala yun. Pinaparada natin in the name of blessings. Pero, yun lang naman ang aking pong pakiramdam. So, sana po mali po ako. Pero yun po ang nararamdaman ko sa mga taong pinaparada yung kanilang mga possessions. Baka greed na po yun. So mahalaga po, guard your heart. Guard your heart above all else, for it determines the course of your life. So guard against making judgment. Ito po, gusto kong isama ito kasi tayo mga leaders, exposed tayo sa mga sa mga issues sa life, tapos merong tendency din naman talaga na huhusgahan natin yung isang tao, ganyan-ganyan, ganyan-ganyan. Kasi lahat ng facts ay parang papunta doon eh. Pero si Apostle Paul, ito talaga nag-change sa heart ko, sa perspective ko. Because of the conditions of our heart, we always make reservation that our hearts could be wrong eh. Kahit na sabihin mo, eto na yung mga facts, oh. Ito na talaga. Pero we make reservations na wala kasi tayong perfect informations. Now, we could be wrong eh. Merong mag-entertain tayo ng maaaring mali ako. Yun nga sabi ni Paul, oh, my conscience is clear, but that doesn't make me innocent. It is the Lord who judges me. Ibig sabihin, wala akong karapatang humusga talaga eh. Kasi ito ang next verse, sabi niya, therefore judge nothing before the appointed time,
Wait till the Lord comes. He will bring to light what is hidden in darkness and will expose the motives of men's heart. At that time, each will receive his praise from God. Ang sabi ng Panginoon, wala akong karapatang humusga sapagkat ang paghusga ay hindi ko responsibilidad. Ako'y fellow servant. I cannot judge my fellow servant. Si God lang. So yun ho ang ibig sabihin doon na we make receive, baka tayo mali eh. Minsan sigurado tayo sa sarili natin. We will try to make some reservation. Baka mali naman tayo. Baka ganyan. Kasi nga sa conditions ng ating heart. Ako ho, ang laki ng temptation talaga. Sobra. Yun po siguro isa sa mga weaknesses ko. Na agad-agad kumukuha ako ng conclusions, lalo na kung ang nagsishare sa atin ay mga kaibigan mo. Ang galing paniwalaan. Ganyan. But we could be wrong and they could be wrong. Mga ganyan ang sinasabi. Dahil nga sa conditions ng heart. So what does God desire from us the most? Ano bang gusto ng Panginoon? Isa lang naman yung love natin. Kaya nga, love God with all your heart, soul. Yung love eh. Gusto ng Panginoon yung love natin at gusto ng Panginoon yung heart natin. Umibig sa Kanya na hindi pipilitin. Uncoerced. Freely loving God. Kasi po pag pinilit ka o kaya na puwersa kang umibig sa Panginoon, hindi na po love yun. Pure love means uncoerced, hindi pinipikusa talaga. So yun ho ang gusto ng Panginoon, na magre-respond tayo sa Kanya out of pure love. Hindi ho dahil na-pressure ka, kung hindi out of pure love. Yun ang desire ng Lord eh. Pwede naman tayong parang tawag doon, yung robot na i-program, I love you God, I love you God, pwede naman eh. Pero hindi naman love yun eh, di ba? Parang mechanized na yun. Dapat kusa nanggagaling sa puso. So when God calls upon leaders to serve, He looks into our hearts. Hindi po sa ability natin. And we are always tempted. Ano ho, pagre-recognize sa maging leaders sa ating church, we're always tempted. Ang una natin titingnan, abilidad at personality. Hindi, puso ang titingnan. Puso, ang laman ng puso. You know, man looks at the outward appearance, but the Lord looks at the heart. Kakalimutan natin parati yun, di ba? Pagka tumawag tayo ng pastor o magkuha tayo ng leaders, ang criteria agad magaling ba yan? Magaling ba makisama yan? Imbis na siya ba may humble, siya ba ay mga ganyan. Yung karakter, hindi na kasino, ina-assume natin yon. Pero hindi po yun ang dapat. So our hearts need caring, nurturing, and renewal. Yun po ang ano natin. So yun po ang part 1 ng introduction. At gusto ko pong i-share yung pangalawa. Okay. Ay, wait. Dahil lang. Dahil lang po. Yan, part 2. Ito po yung mga wait. Hindi pala. Sorry po. Mali yung aking ano. Malaki sandali lang po. Okay. Konting patience po. Okay, where are you? Okay.
Okay. So, tingnan natin yung comparison ng healthy healthy heart at saka wounded heart or sickly heart. I-compare lang po natin ito. Ito po. Ito yung unang binanggit na comparison sa Proverbs 12:20. Deceit o yung panluloko fills hearts that are plotting evil. Joy fills heart that are planning peace. So, deceit fills a sickly heart that plots to do evil. Kapag ang puso mo ay talagang may sakit, kung yan ay punong-puno ng panluloko at nagpaplano ng masama. Klaro na sickly ang puso mo. Joy naman fills a healthy heart that plans peace. Ang puso natin ay healthy kapag punong-puno ng kasiyahan. Hindi may tatago no? Yung joy. At tapos dahil ang joy, dahil you are planning for peace. So kapag gumawa ka ng ganun, joy fills your heart. Pangalawa, dito sa Proverbs 14:30, a peaceful heart leads to a healthy body. Quite interesting. Jealousy is like cancer in the bones. So a healthy heart is a peaceful heart. Kapag ang puso mo ay malusog, ayun, peaceful siya. At kapag peaceful ang puso mo, healthy din ang katawan mo. Hindi tataas yung blood pressure mo. Hindi rin tataas yung cholesterol mo. Hindi rin sinasayo ng promise Merong direct relationship ang peaceful heart sa ating pong pangangatawan. Kaya kung puno-puno tayo ng kalungkutan, etc., etc., ay maapektuhan talaga ang katawan. And the Bible speaks freely on that point na yung emotions natin, yung ating pong puso ay mayroong direktamenting relationship doon sa ating body. Pangalawa, sickly heart is jealous heart. Kapag ikaw ay mayroong ganyang spirito, mapag-imbot or jealous, sickly na puso yun. Para daw may sakit na cancer sa bones. Grabe ang comparison na ginagawa ito. Ganong kalalim pala, ganong katindi ang jealousy sa buhay ng tao. So, pag meron jealousy tayo, ibig sabihin may diferensya yung puso natin. And then in Proverbs 27:19, as a face is reflected in water, so the heart reflects the real person. So the heart, whether sickly or healthy, reveals the real person inside. Ganun po kahalaga ang heart. Kaya pala minsan, although maitatago natin ang kondisyon ng heart, pero kapag tumatagal, lumalabas at lumalabas din yun. Gaano lang katagal yung pagtitimpi mo sa loob ng puso mo. Lalabas yun, lalo na kung may mga problema na lumalabas. At yun, normal talaga din lalabas yan. So the heart is not just a place of vulnerability or weakness. It too is the seat of strength, courage, and will. Yan po ang mahalaga na ang puso natin ay puso na kung saan nandun ang kahinaan, nandun ang darkness, pero it is also a seat of strength, courage, and will. Doon sa puso ay magkakaroon tayo ng panibagong lakas na magawa natin ang kalooban ng Panginoon. The heart is a place where choices are made. Nandiyan ang decision making, kaya yung heart ay aalagaan sapagkat pag sickly yan, ayun, mali-mali ang ating pong mga choices sa life. To make good and godly choices of life, we need healthy hearts. Ang ibig sabihin ng healthy hearts, healed hearts. Dati may lamat, pero ngayon healed na siya. Healthy yun. The motivation of our hearts comes from the health of our hearts. And the health of the heart is rooted in its healing. So kailangan ng healing. Lahat ho tayo may mga sugat sa puso Pero hindi kailangang mananatiling ganon. Kinakailangan dadaan ka sa process ng healing. So yun ang kahalagahan ng puso. If God
Ito po, maganda itong project nito. Gusto kong inyong gawin sa inyong mag. If God were to look into your heart right now, kung titingnan ng Lord, hindi last year, kundi itong year na ito o kaya itong nakaraang buwan. If God were to look into your heart right now, what would He find? Anong kanyang masusumpungan diya? So draw a picture that would best describe the present state of your heart. Subukan po ninyong describe yung puso niyo sa picture. Halimbawa, yun ho ba ay confused heart? Yun ba ay angry heart? Yan ho ba ay lonely heart? Yan ba ay meron bang sumaksak dyan? Meron bang tinamaan ng batang, ano yan, yung batang, yung tawag dito, balisong diyan sa likod, sa heart mo. Yung po ba ay betrayed heart? So, sa inyo pong try to draw yung conditions na yun sa inyong puso. That will be a good way to describe your heart kung talagang anong laman diyan sa pamamagitan ng picture na ganito. So yun ba ay wounded yan, pero hindi pa magaling dahil ang gamot ay Band-Aid lang. Ayan, Band-Aid. Pag Band-Aid lang nilalagay, bubukatin ho yan eh. Bubukatin ho yan. So paulit-ulit, may mga ganyan, may problema. Ay hindi pa pala healed, paulit-ulit. Bakit? Band-Aid ang nilagay. Hindi nalagyan ng antibiotics para forever tapos. O yung bang puso na yan ay talagang may tumusok diyan. So, good exercise po sa inyo na sa inyo pong ay isama niyo po ito. And then you can talk about it. So, yun. Doon na yung sharing time ng inyo pong mga po. So, sharing the joy and the burdens of the heart. Pwede ho niyong gamitin yun para an opportunity for you to share yung mga kasiyahan ninyo, yung kalungkutan, yung hurt ninyo, etc. etc. In the privacy of that mentoring accountability group. So hopefully magkaroon po kayo ng kalayaan na gawin po yun. Galatians 6:2 says, carry each other's burdens and in this way you fulfill the law of God. Carry each other's. Napakabigat. Mayroon tayong mga bigat talaga eh. Hindi natin kayang mag-iisa. Kaya kailangan ito bayanihan. Kaya yung mentoring accountability group, ayun ang bayanihan. Magtulungan tayo. Carry each other. Doon natin i-share yung mga joys natin and the burdens of our heart. Huwag po natin suluhin. Yung may mga victories tayo, let us not celebrate alone. Let others celebrate with us. Ganyan. And the burdens of our heart, lalo. So in your share your joys and sorrows, your defeats and victories, your failures, fulfillment, your disappointments and inspiration as reflected in your drawing. And it should be a wonderful experience. And you get to know better one another kapag ito po ay inyong gagawin, itong exercise na ito. Take your time, huwag po kayong magmamadali. Ito po ang summary and conclusion. Caring for the heart involves sharing and dealing with our secrets. Kung talagang nakita natin na mahalaga ang puso, na kinakailangan po talaga alagaan yan, ay kinakailangan kasama yung pag-share, ano man ang laman dyan, at yung ating mga secrets sa buhay. Lahat po tayo may secrets. Ako may secret eh. So, may mga secrets na talagang kailangan i-share. May mga secrets naman na hindi muna kasi baka hindi kayang tanggapin ng asawa mo, ganyan, the dynamics. Pero hindi siya yung secret na nagpapababa sa iyo, sa iyo. Lahat po tayo may secrets kasi that is the natural tendency of the human heart. So, halimbawa, may secret na in-open yun. The following year, meron na naman. Ganun ho ang nature. Kaya from time to time, ay open up yun. So, dealing with our secrets. Maraming secrets ang puso eh. So, dito po sa mentoring of the heart, we will try to make it na mayroong kalayaan na pwede natin buksan yon na hindi tayo mai-intimidate. Pwede natin buksan yun na hindi maso-surprise yung mga tao.
Sabi nga nila, sabi nga ng inchik, pala lang tayo eh. Nangangailangan ng grace, nangangailangan to. Lahat tayo makasalanan eh. Iba-iba lang ang uri ng ating mga hamon sa buhay. At tsak na gawing hamon din yun ng Panginoon. So, dealing with our secrets. Nako, sensitive yun, secret. Pero sa accountability group, hindi na secret yun. Kahinaan talaga yan. Unresolved issues of the heart make us vulnerable to temptation. So may mga issues sa heart, yung mga secret na hindi na-resolve ba? Halimbawa po, may nakilala, ito, live, true story, merong isang missionary na nag-apply po nung ako'y director doon sa isang mission organization. Dito po sa, dito po sa, itong sa MAG na binubuo ko, ay talagang naging comfortable siya, naging open siya. Meron siyang unresolved issue nung siya'y bata pa no? Mayroong nag-rape sa kanya O nagmolest siya, hindi yata rape. May nagmolest siya sa kanya na akala niya wala na. Pero from time to time talagang hindi siya makaalpas dun sa madilim na pangyayaring yun. At doon sa mentoring accountability group, binuksan niya po yun. Nagkaroon siya ng courage. Ito, kandidato ng missionary. Nung sinare niya yun, talaga namang nawala. Parang nawalan siya ng tinik. Ganyan. And itong babaeng ito is one of the most effective missionaries I've ever known in my life. Cross-cultural overseas siya. Bakit po? Kasi yung unresolved issue, na-resolve ba? Kung tangay-tangay niya yun doon sa field, pagka nagkaroon ng problema yun, doon lalabas at lalabas yun. So yun po kapag may mga unresolved issues or mga sekreto na siyang, sa iyo, yung talagang nagdi-disturb sa inyo, ay kailangan ilabas yun. Kasi kung hindi, masisira din sa bandang huli. So, if these secrets are not shared, the burdens we hide, if they become too heavy, will ultimately break us. So, yan ang kagandahan sa mentoring accountability group. Dahil meron kang place to do that. Hindi naman po pwedeng sabihin mo yun sa kongregasyon. Pwede siguro kung ganun ka nakalakas. Pero warning yun kasi maaaring gamitin against ng kalaban mo yun Kaya kinakailangan sa safe environment ka na. This is why many of God's servants failed to reach the finish line. Malapit na sana no? Nasa finishing line, natumba pa, nasapid pa. Bakit? Kasi sa mga unresolved issues in life. Transformation occurs when we address the unresolved. Ito siguro ang pinakamahirap sa atin. Alam niyo kung bakit? Dahil walang model na ganito Ang model natin is we are partners in the ministry. Sa gawain ng Panginoon. So tinatabunan natin yung mga issues sa ating buhay sa pamamagitan ng ating mga aktibidades sa ministries. Tatabunan na. Wala tayong model ng mga leaders na merong ganito. Kaya magtataka na lang kayo. Napaka-successful, napakasipag. Ba't nangyari sa kanya ito? Bakit to? Kasi yung pong unresolved issue sa kanyang puso, tinatabunan ng mga aktibidades. Hindi niya talaga hinarap yun. Huwag po mangyari sa atin to. Ang puso po na pinagaling, healed heart, can smile unashamedly. Hindi na mahalaga yung past Pagka ikaw ay healed, hindi na mahalaga yung past. Pwede ka nang umiti na ganyan kahit na wala ka lang ngipin. Hindi ka na nahihiya kung may ngipin ka o wala. Sapagkat healed yung heart No? Nakaganda. By finding healing in our hearts, we grow in character and become more like Jesus Christ. A healing heart is a healthy heart. So, God calls us to be in a nurturing family relationship. Yan yung mag na yan. In our mag, we could feel safe to confess our inner struggle. Nako, sana ganun ang mag natin. No? Minsan kasi nakikita ko din sa mag natin, very general parang Bible study din.
Mga ganyan, pinag-usapan yung mga topics, pero hindi talaga ang puso. Sana po darating tayo sa buhay natin. Maging secure tayo sa ating mga insecurities. Na doon sa ating pwede nang pag-usapan. Sana po, bago matapos itong GCL, ay makarating tayo doon sa puntos na yon. Lord willing, by God's grace. Bakit po? Ito yung tanong. In our mag, we could feel safe to confess our inner struggle. Why? Because scars, scars, ano ba sa Tagalog? Kalimutan ko yung scars are now marks of His grace. Alam mo yung scars, di ba, mayroong sugat, tapos bagamat heal na, nandoon pa rin yung marka. Ang tawag din, ang tawag doon yung scars eh. Alright? Magaling na, pero andoon pa rin yung scars. So yung scars na yun, kahit nahipuin mo na hipuin, hindi ka na nakakaramdam. Pero nandoon yun. Pero it's not disturbing you. So, scars na pinagaling na are now marked. Every time makakita ka ng scars, marka ng biyaya ng Panginoon. Embracing and sharing the burdens of our hearts brings healing. Tapos yung healing na yun, bagamat may lamat yun, yung palang word na scars, lamat yun, hindi na nagdi-disturb sa inyo. Marka na, palatandaan ng grace ng Panginoon yun. Napakaganda. Sobrang ganda. Someone who bears the scars of injury may be the best qualified to speak into the lives of those currently afflicted. Ibig sabihin po, kapag tayo ay may mga sugat sa buhay, may mga problem sa buhay na pinagaling ng Panginoon at meron pong lamat na nakikita natin, tayo po ang maaring gagamitin ng Panginoon effectively sa mga taong dumanas din ng ganon. So, nothing is wasted, sa ating pong buhay. By His wounds, we are healed. Kaya ang Panginoon po, ang tawag sa Kanya ay wounded healer. At ang most effective, powerful healers are those who have been wounded. Kaya wounded healer. And only the wounded healer heals. When our wounds cease to be a source of shame. Itong gusto ko sinabi ni Naui. When our wounds cease to be a source of shame and become a source of healing, we have become a wounded healer. Kaganda naman. Isa kasi nahihiya tayo sa past natin, Yung mga kalukuhang ginawa natin, nahihiya tayo. Pero kapag yon ay no longer a source of shame, but a source of healing sa ibang mga tao, wounded healer na po tayo. Lahat po tayo may sugat eh. At praying na ang sugat na yon ay gumaling. At yung sugat na yon ay hindi na source of shame, but source of healing. Then we are wounded. Yan ang kailangan natin sa churches, mga wounded healers. Ang problema, kaya walang wounded healers, kasi tinatago pa rin yung kanilang mga issues sa heart. Paano ka magiging wounded healer kung tinatago mo pa rin yun? When our hearts are healed and made whole, we also become wounded healers who can help others. The best people who can help other people na may problems are those who have been wounded. Okay. So, yun po ang introduction ng ating pong yung ating pong next month na ating pong pag-usapan. Okay.